inimbita niya kami para dumalo doon sa Bible Study Boys and Girls Group. Siya yung unang guro ko sa Sunday School. Siyempre sa lahat ng mga naituturo niya, lahat yon ay lahat ng mga natututunan namin sa kanya ay ginagamit namin. Nagkakaroon ito ng aplikasyon sa buhay namin. Tapos nagkaroon siya ng influence sa amin na ipagpatuloy yung pagiging guro. Kasi kapag nagturo ka pala, di ba, nagawa ka ng difference sa buhay ng iba. So, yun yung nagkaroon ng impact sa buhay ko. Nasabi ko, gagayahin ko to. Pagdating sa pagtulong at sa pagtuturo, seryoso kasi he himself is very serious dun sa bagay. Sabi ni Kuya Bon, natutunan ko sa kanya yung sa pag-teacher ka, dapat mahal mo yung bata. Mahal mo yung mga tuturuan mo. Kasi kahit yan yung hirap, kahit yan yung nakakapagod, pag love mo yung mga tuturuan mo, malimutan mo yun, you will feel fulfilled. Siya yung naging discipler kaagad namin. So, nag-undergo ako, parang mentoring din. No? But we call it then na discipleship. Yun ang naging simula ng pagiging mentor niya sa akin. Siguro isa dun sa mga influences niya talaga na ina-apply ko ngayon, yung not giving up on people. Kasi si Kuya Bon, pag siya tumutulong, hindi niya pinipili yung tinutulungan niya. But we know, alam namin na talagang kung may mga tinutulungan man siyang tao, tinutulungan niya talaga yung helpless di ba? Yung talagang mga taong wala nang kakapitan, no? Yun talaga yung nagiging focus ng pagtulong niya. Tapos yung mga taong yon, although may mga time they seems to be neglectful sa mga tulong na ginagawa niya, pero he doesn't stop. Talagang tumutulong siya until makita niya yung tao na maayos yung nagiging kalagayan. At yun yung isa sa mga ina-apply ko. I am also helping young people. At sabi ko nga sa kanya, influence niya yon sa akin, na ina-apply ko ngayon sa buhay ko. Sa dami-dami ng mga prinsipyo na tinuro sa akin ni Tats, isa doon yung kapag may sinabi ka, kailangan mong gawin. Ano man yung mangyari, ano man yung panahon na yon, kailangan kapag sinabi mo, gagawin mo yon. Isa dun sa mga natutunan ko sa na prinsipyo mula sa kanya is yung wala sa edad at sa estado sa buhay yung pagtulong sa kapwa. Kung meron kang kakayahan, kahit maliit man yan, at ganun din puso upang tumulong, walang hadlang para magawa yung na makatulong ka sa iba. Yung pinaka nag-mark sa akin na prinsipyo na natatandaan kong sinabi niya sa akin yun, kapag meron kang isang pangarap, kailangan abutin mo yun ng buong tapang. Isa sa mga ugali ko na hindi ako matapang na tao. Pero dun sa mga training na ginawa niya sa akin at sa mga pagtuturo na binigay niya sa akin, tinuruan niya kung paano ipaglaban yung iyong pangarap. He encouraged me and motivated me through that na wag kong hayaan na yung mundo ay parang wala akong gawin, na hayaan ko na lang na maging magulo or maging kung ano na lang yung estado ngayon. So somehow hindi lang naman ako teacher in the class, kahit naman siguro kahit hindi ako educator ngayon, yung influence niya sa akin in helping young people is so great, because young people, they see adults, they copy our beliefs, they look on us, diba? Tinitingnan nila tayo, ginagaya nila tayo. So in somehow, kahit na sinong tao sa mundo, teacher man o hindi, we are teachers sa mata nila, sa mata ng mga kabataan. Yung isa po sa pinaka nagmarka po sa akin ay yung sinabi po ni Tats na pay it forward. Yan, lahat ng kung natulungan ka, natulungan po nila kami, nila Tats. Isa po dun yung matuto po kaming tumugon dun sa pangangailangan
kung saan makakatulong din po kami sa iba. Parang natulungan po nila kami and it's time naman para kami yung tumulong po sa ibang tao. Di ba meron tayong kasabihan na you cannot give what you do not have. So, ang isang bagay na meron si Tats at umaapaw sa kanya, nag-uumapaw, ay yung pagmamahal. So, Tats is a lovable person, may punong-puno siya ng pagmamahal, at yun yung binibigay niya sa mga bata. Sa mga estudyante, sa mga katulad namin, na merong need nung ganon, na maramdaman yun, at siya, hindi siya nagsasawang iparamdam yun sa aming lahat, sa mga taong nakakasalamuhan niya. So, isang bagay na kaya-kaya gawin ni Tats is to teach us and touch us by heart.